Kabanata 331. Si Maisie ay nasa ilalim ng impresyon na ang mga bagay na nangyari kay Layla ay magpapitino kay Willow, ngunit tila hindi ito ang kaso. Kalahating buwan pa lang at nagsisimula na ulit si Willow. Kumunat ang noo ni Maisie at sinabing, sigurado akong hindi titigil si Willow ng ganoon kaga. Tio Kennedy, maaari mo bang sabihin kay Angela na bantayan ang dalawang bata? Ang tanging inaalala niya ngayon ay ang dalawang bata. Tumanggaw si Kennedy. Umupo si Maisie sa kanyang opisina at nag-isip sandali. Sinabi ni Willow na ibinente siya ni Nolan sa Underground Freeway. Kung ganoon nga ang kaso, paano siya nakatakas mula sa isang lugar tulad ng Underground Freeway? Naisip ni Maisie na kung gusto niyang malaman ang sagot, kailangan niyang hanapin si Nolan. Dumating si Maisie sa administrative office. Ilang beses niyang kumatok sa pinto, ngunit walang sumasagot. Nang magdesisyon siyang pumasok ay umalangaw-ngaw ang boses ni Rowena sa kanyang likuran. Si Nolan ay nakikipag-usap sa kanyang kliyente tungkol sa isang proyekto sa ibaba. Bakit mo siya hinahanap? Maisie turned her head around and offered her a smile. I'm here to invite my fiancé for lunch, of course. Well, dahil busy siya babalik na ako sa aking opisina at hihintayin ko na lang siya doon. Akmang aalis na siya, hinawakan siya ni Rowena. Miss Vanderbilt, pwede ba kitang makausap? Napatingin si Maisie sa kamay na humawak sa braso niya at sinabing, oo naman. Pinitawan ni Rowena ang kanyang kamay at sinalubong ang kanyang tingin. Hindi mo ba gustong malaman kung ano ang nangyari sa pagitan ng mga Goldman at ng De Arma? Pareho silang nagtungo sa hagdanan sa pamamagitan ng emergency exit. Habang nakakross arms sa harap ng dibdib, tinanong ni Maisie, ano ang gusto mong sabihin sa akin? Walang ekspresyon ang mukha ni Rowena. Sinabi niya, ang dahilan kung bakit kinasusuklaman ni Lolo ang pamilya De Arma ay dahil ang pamilya De Arma ay nakipag-alyansa sa mga mapagkunwari na tao mula sa Royal Left-Wing Party. Sa halip na sabihin na ang mga Goldman ay napupuot sa mga tao mula sa pamilya De Arma, mas mabuting sabihin na ang mga Goldman ay hindi kailanman nagkaroon ng anumang magandang damdamin sa pamilya De Arma. Ang dalawang pamilyang ito ay nakatakdang maging magkaaway. Ibinaba ni Maisie ang kanyang ulo at sumagot, so ano ang kinalaman nito sa akin? Lumapit si Rowena sa kanya at nagpatuloy na may mahinang ngiti. Itigil mo na nga ang kakasani na wala itong kinalaman sa iyo, Maisie. Si Hernandez de Arma ang lolo mo, at ang lolo mo ang pangunahing salarin na pumatay sa ina ni Nolan. Anong ibig mong sabihin? Natigilan si Maisie. Hindi mo alam ang tungkol dyan. Parang hindi talaga sinabi sa'yo ni Nolan. Patuloy na nanatili si Maisie sa hagdan kahit nakaalis na si Rowena, at sa bawat segundong lumilipis ay lumulubog ang kanyang puso. Alam niyang ang ina ni Nolan ay kinidnap at pinatay, ngunit hindi niya inaasahan na ang may kasalanan ay ang kanyang lolo. Gayunpaman, bakit hindi sinabi sa kanya ni Nolan at Uncle Kennedy ang tungkol dito kahit na pagkatapos malaman ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan? Kung isa sa alang-alang ang personalidad ni Rowena, naisip ni Maisie na may motibo siya sa pagsasabi sa kanya ng lahat. Sa anumang kaso, kailangan niyang makinig man lang sa paliwanag ni Nolan. Biglang nagring ang phone niya. Sinagot niya ang tawag at nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Hindi na siya bumalik sa opisina niya at nagmamadaling lumabas. Sa ospital, papalabas na ang doktor sa ward nang dumating si Maisie. Lumapit siya sa kanya at tinanong, Doktor, kumusta ang aking ama? Ikaw ang kapamilya ni Stephen Vanderbilt. Oo, ako nga, sagot ni Maisie. Ang doktor ay tumingin sa medical na ulat at sumagot, ang pasyente ay maayos sa. Ngayon, ngunit dahil siya ay nakatanggap ng isang malakas na suntok sa cervical spine sa kanyang likod, kailangan niyang manatili sa ospital ng ilang araw para sa pagmamasid. Panipi, pagkaalis ng doktor, itinulak ni Maisie ang pinto at pumasok sa ward. Nakahiga si Stephen sa kama, at mukha siyang haggard. Nilapitan niya ito at tinanong, ano ang pakiramdam mo, tatay? Tumingin sa kanya si Stephen at ngumiti, okay lang ako, nag-aalalang tanong niya, ano ang nangyari? Pagkatapos ng lahat, nakatanggap siya ng isang malakas na suntok sa cervical spine ng likod, at malinaw na may umatake sa kanya. Natigilan si Stephen, lumamlam ang liwanag sa kanyang mga mata, at tila ayaw niyang pag-usapan ito. Medyo naiinip si Maisie at sinabing, tatay, hanggang kailan mo ito itatago sa akin? Kabanata 332. Hindi pumayag ang lolo ni Nolan na magkasama kayo, di ba? Natigilan si Maisie at napayuko. Naunawaan ni Stephen ang lahat nang makita niya ang reaksyon nito, dahil ang iyong ina ay mula sa pamilya De Arma.
at ang mga Goldman ay napupuot sa mga tao mula sa pamilya De Arma, tama ba? Dad, sino nagsabi sa'yo niyan? Tumigil sandali si Stephen bago dahan-daang sinabing, lolo ni Nolan. He asked me to tell you to stay away from Nolan. Sinabi niya sa akin na may masamang mangyayari kay Nolan kung mananatili ka sa tabi niya. Pagkatapos noon, nang ihatid ko sila, binugbog ako ng lalaking nakamaskara sa harap ng pinto. Pinyantaan ako ng lalaking iyon na kung hindi mo iiwan si Mr. Goldmans, gagawin niya. Tumigil si Stephen dahil ayaw na niyang ituloy. Sa totoo lang, ayaw niyang pilitin ang kanyang anak na iwan si Nolan dahil sa bagay na ito. Napahigpit ang panga ni Maisie. Natahimik siya saglit at saka bumangon. Dad, magpahinga ka na, babalik ako mamayang gabi. Pagkatapos noon, lumabas siya ng ward na may mabagsik na mukha. Nang bumalik siya sa Seoul, ipinatawag niya si Kennedy sa kanyang opisina. Lumingon siya upang tumingin sa kanya at mahinahong sinabi, plano kong pagsamahin ang Vanna sa malapit na hinaharap at ilipat ang ating studio doon. Napatulala si Kennedy, sa malapit na hinaharap. Ano ang ibig mong sabihin sa malapit na hinaharap? At bakit mo gustong mong ilipat ang ating studio doon? Nanginginig ang mga pilak mata ni Maisie, ngunit nagpatuloy siya ng mahigpit. Wala, iniwan ng tatay ko ang Vanna sa mga kamay ko, kaya hindi ko siya mabitawan. Wala sa sariling nakuyam niya ang kamao ng mahigpit. Ang kanyang mga anak ay inatake sa internet, habang tinambangan ng hindi kilalang tao ang kanyang ama. Ang sunod-sunod na pangyayaring ito ay napatunayang napakabigat para sa kanya at medyo nagpabigat sa kanya, lalo na ang nangyari sa kanyang ama. Naroon siya noong araw na tinawag ni Titus si Nolan. Kaya lang hindi niya inaasahan na gagawin niya ang ganoong bagay para mapilitan siyang iwan si Nolan. Sa opisina ng administrasyon, gusto niyang ilipat ang Seoul sa Vanna. Medyo natigilan si Nolan nang matanggap niya ang balita mula kay Kennedy. Nandoon lang si Kennedy para sabihin kay Nolan ang desisyon ni Maisie. Tumanggaw siya at idinagdag, exactly. Sa tingin ko, gustong palawakin ni Z ang studio. At saka, halos sarado ang Vanna. Idiniin ni Nolan ang kanyang mga labi sa isang pinong linya. Kung gusto ni Maisie na ilipat ang Seoul sa Vanna, bakit hindi niya ito sinabi ng personal? Pagkaalis ni Kennedy sa kanyang opisina, pumasok si Rowena. Nolan. Narinig niya ang pag-uusap ni na Kennedy at Nolan. Para sa kanya ay nagawa ni Willow ng maayos ang kanyang trabaho pagkatapos makatanggap ng pera mula sa kanya. Sa ngayon, confident siya na iisipin ng bitch na si Maisie na binyantaan ni Titus ang kanyang ama. Kapag naialis na niya rito ang kanyang studio, at hindi na siya nababantayan ni Nolan, magkakaroon ako ng higit sa isang paraan para maalis siya. Nolan, inimbitahan tayo ng Eastem Inc. sa isang piging ngayong gabi. Gusto ni Lolo na sumama ako sa iyo. Hindi ako pupunta, walang pag-aalinlangan na sagot ni Nolan. Ngumiti si Rowena at sinabing, sabi ni Lolo ang kasalukuyang CEO ng Eastern Inc. ay manager ni Madam Goldman. Natahimik si Nolan. Kinagabihan, dinala ni Maisie ang 3 bata sa ospital. Dahil nandito sila para bisitahin ang kanilang lolo, lahat sila ay nagdala ng maraming prutas at merienda. Nang makita ni Stephen kung gaano sila ka-caring, ngumiti siya, I'm already very happy that you three came to visit me. Maaari mong itago ang mga merienda para sa iyong sarili. Lumapit si Daisy kay Stephen at tinanong, Lolo, dahil nasa ospital ka ngayon, paano naman si Reddy? May magpapakain ba? Sa kanya, magugutom ba siya? Pagkatapos ng lahat, ang gutom ay hindi matiis. Tinapik-tapik ni Stephen ang ulo niya at sumagot, huwag kang mag-alala. May automatic feeding machine naman, kaya hindi ito magugutom sa loob ng 2 araw. Ready? Tanong ni Maisie na baka sa boses ang pagkalito. Nakangiting sagot ni Daisy, kumikinang ang mga mata na parang mga bituin sa langit, isang aso na inaalagaan ni Lolo. Ready ang pangalan nito, at ang cute. Kabanata 333. Napangiti si Maisie. Noong siya ay nasa training camp, dinadala ni Nolan ang 3 Rugrats upang bisitahin si Stephen paminsan-minsan. Laking gulat niya nang magkasundo sila ng kanilang lolo, at mayroon pa silang mga alagang hayop. Naglalaro silang 3 sa gilid. Napatingin si Stephen kay Maisie, na tahimik na nakaupo sa gilid ng kama, at sinabing, Z, huwag mo akong masyadong isipin. Kung talagang mahal niyo ni Mr. Goldman ang isa't isa, hindi ko kayo paghihiwalayin. Tinilaan ni Maisie ang kanyang mga labi, ibinaba ang kanyang ulo, at sinabing, huwag kang mag-alala sa akin, Itay. Oye, plano kong pagsamahin ang Seoul Jewelry Studio at Vanna Jewelry sa Seoul Jewelry. Ano sa tingin mo?
Napatulala si Stephen nang mapansin niyang humihingi ng opinyon si Maisie. Huminto siya saglit bago sinabing, iiwan ko na sa iyo ang desisyon. Ang Vanna ay isang legacy mula sa iyong ina. Ibinigay ko ito sa iyo, kaya maaari mong gawin kung ano ang gusto mo. Matapos makasama ang kanyang ama, dinala ni Maisie ang kanyang mga anak pabalik sa villa sa Blue Bay. Lumapit si Colton kay Maisie nang naghahapunan sila at nagtanong, Mommy, hindi ba babalik si Daddy para sa hapunan ngayon? Tumanggaw si Daisy, hindi rin bumalik si Daddy para sa hapunan kahapon. Nagtaas lang ng talukap si Maisie at sumagot, busy ang daddy niyo sa trabaho niya. Dapat maintindihan niyo siya. Hindi na nagsalita ang tatlong Rugrat. Sa gabi, umupo si Maisie sa gilid ng kama at binasahan sila ng mga kwentong bago matulog. Nang makatulog na silang tatlo ay isinara ni Maisie ang libro at ibinalik sa mesa. Sinilip niya ang sulok ng takip para sa kanila at pinatay ang ilaw bago siya lumabas. Hindi siya natulog pagkatapos niyang maligo. Sa halip, tumayo siya sa harap ng floor-to-ceiling window. Nakatingin siya sa malayo at nalunod sa kanyang iniisip. Isang pares ng mga braso ang pumulupot sa kanyang baywang at hinayla siya palapit sa isang mainit na bagay. Ang pamilyar na malalim na boses ay umalangaw sa itaas niya. Bakit hindi ka pa natutulog? Natigilan si Maisie, ngunit hindi siya umimik. Nang hindi makatanggap ng anumang tugon mula sa kanya si Nolan, ibinaba niya ang kanyang ulo at ibinaon iyon sa kanyang makinis na leeg. Niliit ni Maisie ang kanyang leeg na parang sinusubukang iwasan siya, at pagkatapos ay naamoy niya ang mahinang amoy ng alak mula sa kanyang katawan, nakainom ka ba? Tumawa si Nolan at sumagot, oo. Inimbitahan ako ng CEO mula sa Eastem Inc. na maghapunan ngayon. May nakilala akong kakilala, at nag-inuman pa kami. Bakit bigla mong gustong ilipat ang studio mo? Tanong ni Nolan. Nilagay niya ang mga kamay niya sa bewang niya. Maliit lang ang bewang niya na kaya niyang hawakan ng isang kamay. Nanatiling nakayuko si Maisie. Ibinukan niya ang kanyang bibig ngunit hindi niya sinagot ang tanong. Sa halip, itinulak siya nito at sinabing, gabi na. Matulog na tayo. Hinawakan ni Nolan ang kanyang maliit na baywang at iniyakap ang kanyang mga braso sa kanyang baywang. Anong nangyari? Nakikita niyang may mali kay Maisie ngayon. Mataray na sagot ni Maisie, wala. Huwag kang magsinungaling sa akin, sabi ni Nolan, nakasimangot. Hindi siya bulag, hindi rin siya tanga. Kitang-kita niya sa ekspresyon at reaksyon nito na halatang nabalisa siya. Noon lang ay dahan-daang itinaas ni Maisie ang kanyang ulo at tumingin sa malalalim nitong mga mata. Nolan, kung sasabihin ko sa iyo na ang dahilan kung bakit na-hospital ang aking ama ay ang iyong lolo, na gusto tayong paghiwalayin, at siya ay binugbog dahil doon, maniniwala ka ba? Bumaba ang mukha ni Nolan. Pagkaraan ng ilang sandali, mahina niyang sinabi, alam kong masama ang ugali ng aking lolo, ngunit hinding-hindi niya dudungisan ang kanyang mga kamay sa mga inosenteng tao. Oo, tama ka. Ayoko rin maniwala. Kung ako ang target ni Elder Master Goldman, maaari niya akong puntahan, kaya bakit kailangan niyang kaladkarin ang mga inosente dito? Ipinagkibit balikat ni Maisie ang kanyang kamay at walang pakialam na sinabi, alam kong tinatanggihan ako ng iyong lolo, ngunit ayaw kong masaktan muli ang aking ama dahil sa akin. Kaya naman, maghiwalay muna tayo sandali. Matapos sabihin ang lahat ng nasa isip niya, hindi na siya tumingin kay Nolan at humiga na sa kama. Kabanata 334. Na-freeze si Nolan sa kanatatayuan, at ang kanyang mukha ay nangangitim sa bawat segundong lumilipas. Kinabukasan, sa Goldman Mansion. Umakbang si Nolan sa sala. Nang makita niya si Titus na nagbabasa ng dyaryo sa sopa, lumapit siya sa kanya at tinanong, pumunta ka ba sa tatay ni Z? Malamig na harumph ni Titus nang mapagtantong niyang bumalik si Nolan dahil dito. Pumunta lang ako para kausapin siya. Bakit? Nagreklamo ba siya sa iyo? So may pinadala ka sa ama niya. Nagpadala ng isang tao para sa kanyang ama. Ibinaba ni Titus ang pahayagan at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Ipinaalam niya kay Stephen ang mga kahihinatnan kung ang kanyang anak ay tumangging iwan ang kanyang apo. Pagkatapos ng lahat, kailangan niyang alisin ang anumang posibleng panganib. Hindi siya nagpadala ng sinuman sa kanya. Pagkatapos mong hanapin si Stephen kahapon, may bumugbog sa kanya, at na-hospital siya dahil doon. Hindi ba ikaw iyon? Tanong ni Nolan na malungkot ang mukha. Natigilan si Titus, may bumugbog kay Stephen, at na-hospital siya. How dare they set up me? Galit na naisip ni Titus. Hindi ako. Sa tingin mo ba ay ako ito? Kung talagang gusto ko siyang bugbugin, gagawin ko ito ng lantaran at prangka.
Hinding-hindi ako gagawa ng ganitong kasuklam-suklam na taktika. Naisip niya na hindi maganda ang mga Vanderbilt. Sinadya nila siyang i-set up para pagdudahan siya ng kanyang apo. Nakakadismaya ito. Pinili ni Nolan na maniwala sa kanyang lolo sa huli. Kung tutusin, hindi naman siya gagawa ng ganoon. Gayunpaman, kung hindi ang kanyang lolo, sino kaya ito? Sa Soul Jewelry Studio, sa oras na pumasok si Maisie sa kanyang opisina, hinihintay siya ni Nolan sa sopa. Napatulala siya saglit, ngunit hindi nagtagal ay natauhan siya at inalis ang tingin sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Dahan-dahan tumayo si Nolan at lumapit sa kanya. Tinanong ko na si Lolo. Hindi siya. Hindi sumagot si Maisie. Hinawakan ni Nolan ang magkabilang braso niya at idiniin, hindi ka naniniwala sa akin. Naniniwala ako sa iyo, sagot ni Maisie, ngunit hindi niya ito tiningnan sa mga mata. Ngunit wala itong ibig sabihin. Itinaas ang kanyang ulo at tumingin sa kanya tulad ng isang marionette na nakakabit sa mga string. Gayunpaman, walang emosyon sa lalim ng kanyang mga mata. Siguro dapat makinig ka sa lolo mo. Maisie Vanderbilt, nakangusong sabi ni Nolan, makapal sa galit ang boses. Tatawagan lang siya nito sa buong pangalan kapag galit siya. Hindi na niya kinaya ang pagiging walang pakialam nito at sinabing, nasabi ko na sa iyo noon pa. Hindi man pumayag ang lolo ko na magkasama tayo, hindi kita isusuko. Sisiyasatin ko ang bagay na ito. Hindi ba't ang mga taong mula sa pamilya de Arma ang may pananagutan sa pagkamatay ng iyong ina? Natigilan si Nolan nang marinig ang sinabi ni Maisie. Ang ekspresyon ng mukha niya ngayon ay nagpapatunay na lahat ng sinabi ni Rowena sa kanya ay totoo. Nolan, tama siguro ang lolo mo. Hindi dapat. Tumahimik ka. Ungol ni Nolan nang hawakan siya nito sa kanyang yakap. Kung walang pahintulot ko, hindi kita papayag ang umalis sa tabi ko. Nang hindi siya sinagot ng kayakap niya, doon niya lang napagtanto na baka hinayaan niyang matamaan siya ng galit at nagulat siya. Hininaan niya ang kanyang boses at sinabing, maniwala ka sa akin, Zee. Hinawakan niya ang mga pisngi niya gamit ang mga kamay niya at itinaas ang ulo niya. Tinitigan niya ito ng mabuti gamit ang malalalim na amber na mga mata at nagpatuloy. Iba ang pamilya de Arma sa iyo. Ang dahilan kung bakit hindi ko sinabi sa iyo ay dahil nag-aalala ako sa magiging epekto nito sa iyo. Tumingin si Maisie sa kanyang mga mata. Itinaas niya ang kanyang panga at hindi umimik. Ibinaba ni Nolan ang kanyang ulo at dinaikit ang kanyang noo sa kanyang noo. Sa kanilang mainit na hininga na magkakaugnay sa maliit na espasyo sa pagitan nila, hininaan niya ang kanyang boses at malumanay na sinabi, maniwala ka sa akin kahit minsan, Zee. Kailangang aminin ni Maisie na nagsimula siyang mag-alinlangan. Marahil tulad ng sinabi sa kanya ni Uncle Kennedy, kailangan niyang sundin ang kanyang puso. Nanginginig ang kanyang mga pilikmata, at sumagot siya, okay. Naniniwala ako sa iyo. Kabanata 335. Lalong lumalim ang ngiti sa mga mata ni Nolan nang marinig niyang handa itong maniwala sa kanya. Sumandal siya sa pagtatangkang ilapat ang mga labi niya sa labi niya. Biglang may sumulpat sa ulo ni Maisie, at itinaas niya ang kamay para pigilan siya. Pinaikit ni Nolan ang kanyang mga mata nang hindi siya payagan ng kanyang asawa na halikan siya. May kinalaman ka ba kay Willow sa Underground Freeway? Nakakunot ang noo, hinawakan ni Nolan ang kanyang kamay at sumagot, hiningi niya ito. Kung hindi, hindi ko siya itinapon sa Underground Freeway. Bakit mo natanong? Mariing idiniin ni Maisie ang kanyang mga labi at sumagot, naaalala mo pa ba na sina Waylon at Daisy ay inatake sa internet? Siya ang pangunahing salarin. Nagpunta ka ba sa Underground Freeway? Bumaba ang mukha ni Nolan. How dare she go to a dangerous place like that alone? Paano kung may nangyari sa kanya? Nagtaas ng kilay si Maisie at sumagot, wala na siya sa Underground Freeway. Bahagyang natigilan si Nolan. Pinawi niya ang manipis niyang labi at nagtanong, nakatakas ba siya? Eksakto. Hiniling ko kay Uncle Kennedy na tulungan akong maghanap ng mga IP address ng mga internet troll na iyon. Isa-isa ko silang nilapitan, at doon ko nalaman na si Willow pala ang may pakana. Noong kausap ko siya, hinala ko na may tumutulong na naman sa kanya mula sa likuran. Niyakap siya ni Nolan, ibinaba ang ulo para tingnan siya, at sinabing, kaya mas gusto mong humingi ng tulong sa ibang lalaki kaysa sa akin. Sa totoo lang, hindi rin niya alam kung bakit. Sa tuwing makakatagpo siya ng problema, hindi siya kailanman humingi ng tulong kay Nolan. Asawa mo ako, at susuportahan kita kahit anong mangyari, sabi nito habang hinahalikan ang likod ng kamay nito. Gusto ko lang na umasa ka rin sa akin kahit na kaunti.
Iniunat ni Maisie ang kanyang mga braso at pumulupot sa kanyang leeg. Sinamantala ang pagkakataon habang siya ay nakatulala, tumayo siya sa dulo ng kanyang mga daliri at hinalikan siya. Bahagyang namula ang kanyang mukha pagkatapos ng kanyang ginawa, "I will. Pangako ko sa'yo." Ang kaamuan sa mukha ni Nolan ay nanlamig sa ilalim ng kanyang mga mata. Hinawakan niya ang likod ng ulo niya at siniil ng malalim na halik sa labi. Nakatayo si Rowena sa labas ng pinto at nakatalikod sa dingding. Siya ay dumating upang hanapin si Nolan, ngunit hindi niya inaasahang makakatagpo siya ng ganito. Kinagat niya ang kanyang mga labi at naisip, nalantad kaagad si Willow. Walang kwentang babae. Dahil hindi sineseryoso ni Maisie ang mga salitang iyon, kailangan lang siyang bigyan ni Rowena ng kaunting push. Kahit na hindi magandang bagay ang cyberbullying, parehong nakinabang sina Waylon at Daisy dito. Hindi lang sila makapagbibida kasama si Helios sa isang palabas, ang pinakamahusay na aktor, subalit na ipinahayag din na sila ay mga anak ni Mr. Goldman. Sa makatuwid, pagkatapos ng insidente ng cyberbullying, pareho silang naging tanyag. Maraming mga direktor ng pelikula at mga patalastas ng bata ang lumapit sa kanila, na nag-aalok sa kanila ng maraming pagkakataon. Kung hindi tinanggihan ng assistant ang ilan sa kanila sa kadahilan ng masyado pa silang bata para kumuha ng marami pa sana silang gagawin. Nakaupo sina Daisy at Waylon sa loob ng dressing room para mag-makeup. Magsushoot sila ng commercial tungkol sa Gemini reading machine, at binabasa nila ang mga script na inihanda para sa kanila. Pagkatapos nilang mag-makeup, pareho silang pumasok sa photo studio sa ilalim ng escort ni Angela at 2 bodyguard para magsimulang mag-shoot. Nang dumaan si Daisy sa isang koleksyon ng mga kagamitan, isang napakabigat na piraso ng kagamitan sa pag-iilaw ang biglang nahulog sa kanya. "Daisy!" Mabilis na hinayla ni Angela si Daisy, at ang mga kagamitan sa pag-iilaw ay bumagsak at dumagan sa paa ni Angela. Nagulat si Daisy. Sinubukan niyang tulungan si Angela, ngunit hinayla siya ng mga bodyguard sa kanilang likuran. "Pilasan mo at iligtas mo siya." Lahat ng available na tripulante sa pinangyarihan ay sumugod at itinaas ang mga kagamitan sa pag-iilaw. Nabali ang paa ni Angela, at ang kanyang mukha ay namutla sa sakit. Nang makita niyang maayos si Daisy, pinilit niyang ngumiti sa kanyang mukha at sinabing, "Huwag kang mag-alala." Gayunpaman, nahimiti siya bago niya natapos ang kanyang pangungusap. Sinamantala ni Waylon ang kaguluhan at mag-isa siyang pumunta sa likod ng kagamitan. Hindi nagtagal, may nakita siyang malansa sa lupa kung saan nakalagay ang mga kagamitan sa pag-iilaw. "Emperor Entertainment Inc., nandyan kayo para mag-shoot ng commercial." Paano nangyari ang ganoong bagay? Sino ang mananagot kapag may nangyari sa 2 batang iyon? Kabanata 336. Sinagot ni Morgan ang tawag mula sa Gemini Advertising Inc., at sinabing may galit na tono, "Mas mabuting alamin mo kung sino ang namamahala sa kagamitan, o kung hindi, huwag mo kaming sisihin." Pagkatapos ay ibinaba na niya ang telepono. Naiintindihan na niya ang sitwasyon. Si Angela ay nasugatan at na-admit sa ospital. Buti na lang at maayos ang 2 bata. Sumulpat si Helios sa labas ng opisina at tila narinig na niya ang usapan kanina. Nakakunot ang kanyang mga kilay nang ibukan niya ang kanyang mga labi. Ano ang tungkol sa 2 bata? Nasa tabi sila ni Angela sa ospital. Tumalikod si Helios at umalis kaagad pagkasabi ni Morgan. Sa ospital, nanatili ang 2 Rugrats sa tabi ni Angela, sinamahan siya. Si Daisy ay mayroon pa ring matagal na takot at tumangalan na tumingin kay Waylon. "Waylon, magiging okay ba si Angela?" Inalo siya ni Waylon, "Huwag kang mag-alala, magiging maayos din si Angela." Nagsalubong ang maliliit niyang kilay matapos sabihin iyon. Ayon sa mga bakas na nakita ko sa pinangyarihan, halatang may pumupuntirya sa atin. Dumating si Helios sa labas ng ward kasama ang isang bodyguard. Lumapit sa kanya si Daisy matapos siyang makita. Ang babaeng kadalasang matatawa kapag nakita siya ay parang nababalisa. "Tito Helios, may problema ba tayo?" Si Daisy ay nasa ilalim ng impresyon na siya ay nasa problema dahil siya ang naging dahilan upang masaktan si Angela. Hinaplos ni Helios ang kanyang ulo at inaliw siya, "Hindi. Aksidente lang iyon." "It was not an accident," pakli ni Waylon. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya sa kanyang bahagyang parang bata at kalmadong tono sa harap mismo ng nagulat na tingin ni Helios. "May taong sadyang gumawa ng aksidenteng ito. Si Daisy ang masasaktan kung hindi siya itulak ni Angela. O, baka tayong 2. Ang mga salita ni Waylon ay nagpamangha kay Helios. Ang paraan ng pagsulyap ni Helios sa maliit na bata ay naging mas tame time at kritikal.
Paano naging mature ang isang 5 taong gulang na bata? Napapikit si Helios, paano mo nalaman na hindi ito aksidente? Nagpunta ako upang imbestigahan ang lugar at nalaman na ang isang kanto ng tripod na ginagamit upang hawakan ng aparato ay may putol. Ang paghiwa ay mukhang patag, at ito ay nilagari ng pailes. Ipinatong ni Waylon ang maliit niyang kamay sa kanyang baba at idinagdag, kung hindi ako nagkakamali, ang bagay na iyon ay maaaring tumagal hanggang sa oras na tayo ay papunta na sa entablado, nangangahulugan ito na may taong nasa backstage ng mga kagamitan noong panahong iyon. Lumapit si Helios sa kanya, itinaas ang kanyang kamay, at hinimas ang kanyang maliit na ulo. Napakagaling mong mag-analyze sa murang edad mo. Naisip ni Waylon na hindi siya naniniwala sa kanya, kaya tumigil siya sa pagsasalita. Nakatanggap ng tawag si Helios sa eksaktong oras na ito, at tungkol ito sa resulta ng pagsisiyasat ng Gemini Advertising Inc. Ayon sa kumpanya, eksaktong tama ang pagsusuri ni Waylon sa cut na natagpuan sa device. Sa Black Gold Group, nalaman mo na ba kung sino ang nasa likod ng pagkana? Nakatayo si Nolan sa harap ng French window habang sinasagot ang telepono. May sinabi sa kanya ang nasa kabilang dulo ng tawag, at unti-unting naging malungkot ang ekspresyon ng mukha nito. Malamig niyang sinabi, sabihin mo sa mga tao sa Gemini Advertising Inc. na bibigyan ko lang sila ng 3 araw. Ang tanging paraan nila sa insidenteng ito ay ang pagkabangkarote kung hindi ako makakatanggap ng anumang update mula sa kanila pagkalipas ng 3 araw. Ibinaba niya ang cellphone. How dare you make a move on my son and daughter? May sumagi sa isip ni Nolan, at bahagyang tumindi ang kanyang tingin. Napansin na niya na medyo kakaiba ang mga nangyayari nitong mga nakaraang araw, kasama na ang insidente sa training camp. Si Maisie ay nakagat ng makamandag na ahas sa training camp, si Winona ay namatay bigla sa interrogation room, at alam ni Lolo na si Maisie ay kamag-anak din ng De Arma. Lahat ng nangyari ay nagkataon lang, na para bang may nagluluto ng pukana sa likod ng mga eksena. Ano pa, ang aking 2 anak ay unang inabuso sa internet, pagkatapos ay si Stephen ay binyantaan at na-hospital dahil doon, at ang mga bata ay halos masangkot sa aksidenteng ito. Kabanata 337. Lahat ng mga nakatagong panganib na ito ay tila umiikot sa isang tao, kay Maisie. Parang lahat ng mga pangyayaring ito ay nakadirekta sa kanya. Muling tinawagan ni Nolan si Quincy sa kanyang cellphone. Pumalik ka kaagad dito. Natigilan si Quincy. Ngunit sabi ni Elder Master Goldman. Madilim ang tingin ni Nolan. Wala siyang malalaman. Kailangan mong bumalik at imbestigahan ng isang bagay. Pagkatapos lang nitong basahin ang update sa balita, nalaman ni Maisie na naaksidente sina Waylon at Daisy nang mag-shoot sila ng isang commercial. Siya ang namamahala sa pagsasaayos sa Vanna, kaya nagmadali siyang pumunta sa ospital mula sa kumpanya. Nang makita ang 2 bata sa ward kasama si Helios, bahagyang gamaan ang loob niya. Mommy, lumapit si Daisy at niyakap siya. Nakita ni Maisie na namumula ang kanyang mga mata na parang naiiyak at nakaramdam ng paghihirap. Daisy, natakot ba kayo ni Waylon? Si Angela ang nagligtas sa akin. Nagpout si Daisy pagkatapos niyang magsalita. Nasaktan ko ba si Angela? Napatigil si Maisie sa pagsasalita ng ilang segundo nang damapo ang tingin niya sa walang malay na nakahiga sa hospital bed. Nailigtas ni Angela ang kanyang mga anak, at labis ang pasasalamat ni Maisie. Dapat ko siyang pasalamatan ng personal kapag siya ay nagkamalay. Silly girl, kung willing si Angela na iligtas ka, ang kailangan mo lang gawin ay alalahanin ang kabutihang ipinakita niya sa iyo at suklian mo ito kapag lumaki ka na. Pagkatapos ay hinawakan ni Maisie ang kamay ni Daisy na naglakad papunta sa gilid ni Waylon, at sinabi kay Helios, Mr. Boucher, salamat sa pag-aalaga sa 2 batang ito para sa akin. Helios chuckled, ayos lang. Ang 2 batang ito ay na-target, at hindi ako mapakali kung iiwanan ko sila sa ward na ito. Na-target na sila. Hindi aksidente ang nangyaring aksidente noong commercial shooting. Napatingin si Helios kay Waylon. Ang batang ito ay may masigasig na pag-iisip at napansin na ang mga kagamitan sa set ay pinakialaman. Binigyan din ako ng Gemini Advertising Inc. ng mga resulta ng investigasyon. Nanlumo ang mukha ni Maisie. Kaya talagang hindi aksidente, may nagsadya. It seems that they're targeting my children, but I'm their actual target. Ang pangyayaring ito ay kahawig ng insidente ng pananakit kay tatay. Gayunpaman, kahit na gusto ni Elder Master Goldman na pilitin akong makipaghiwalay kay Nolan, walang dahilan para gawin niya ang ganoong bagay sa mga bata. Si Willow na naman kaya.
Si Maisie at Helios ay lumabas ng ward kasama ang mga bata at nagkataong nasalubong sina Titus at Rowena, na dumating sa ospital. Nahulaan niya na malamang nakita rin ni Titus ang balita. Nalungkot ang mukha ni Titus nang makitang kasama ng mga bata ang anak ng butchers. Agad niyang saniti si Maisie pagkabuka pa lang ng bibig niya, hindi ko alam kung paano ka, bilang isang ina, mag-isip pagdating sa usaping ito. Hinahayaan mo talaga ang iyong mga anak na makapasok sa isang industriya tulad ng showbiz at muntik na silang ma-expose sa ganoong aksidente. Hindi nagsalita si Maisie. I actually reflected on myself about the fact that I agreed to let them enter the entertainment industry. Isang malumanay na ngiti ang ibinigay ni Rowena. Lolo, huwag mong sabihin yan. Nakikita ko na si Miss Vanderbilt ay lubhang nababagabag at nagmamalasakit sa mga bata. Kung talagang nagmamalasakit siya, hindi niya pinayagan ang kanyang mga anak na pumasok sa industriya ng entertainment. Nang matapos magsalita si Titus, tumayo si Waylon na may maliit at nagtatampo na mukha. Pumasok kami sa entertainment industry ng kusang loob. Wala kang karapatang pagsabihan ang mami namin. Sandaling natigilan si Titus, nang makita kung paano pinrotektahan ni Waylon ang kanyang ina, mas naging kamukha. Nang batang lalaki ang brat na iyon, si Nolan, na lumaban sa kanya upang protektahan siya. Nakaramdam ng kawalan ng magawa si Maisie at tinapik niya ang balikat ni Waylon. Waylon, hindi dapat ganyan makipag-usap sa lolo mo. Emph, kaya akong mabuhay nang wala ang lolo ko, pero hindi ako mabubuhay nang wala si mommy. May paninindigan si Waylon at pinandilatan pa si Rowena nang sabihin iyon. Bagamat bata pa siya, nasabi na niya kung ano ang mas mahalaga sa buhay. Walang makakapalit sa pwesto ng kanyang ina sa kanyang puso. Kabanata 338. Nang makitang may lakas ng loob ang bata na titigan siya, hinigpitan ni Rowena ang kamao na nakalagay sa likuran niya. Tumingin siya sa direksyon ng matanda na parang umaasa na maipapakita nito ang suporta nito sa kanya. Bagamat mukhang hindi masyadong tuwang-tuwa ang ekspresyon ni Titus, hindi siya nawalan ng ulo dahil kinausap siya ng bata pagkatapos ng lahat. Nakita na ni Helios ang kawalang kasiyahan ni Titus kay Maisie sa loob lamang ng ilang minuto. May malabong ngiti sa labi niya. Naiintindihan ko kung bakit ayaw ni Elder Master Goldman sa entertainment industry, ngunit dahil ginawa ng dalawang batang ito ang desisyong ito, hindi mo maiisip na ang pagpili na ginawa nila ay batay sa udyok ng iba. Ang mga bata ay may kanya-kanyang iniisip din, di ba? Isang kislap ng palihim ang sumilay sa mga mata ni Rowena nang makitang si Helios ang nagsasalita para kay Maisie. Yay, ang galing talaga nitong babaeng ta. Hindi lamang siya nakipag-ugnay kay Nolan, ngunit mayroon din siyang magandang relasyon kay Helios. Humisi siya at nagtanong, Mr. Boucher, kailan pa kayo naging close ni Miss Vanderbilt? Hindi na nasisiyahan si Titus sa chismis tungkol kina Maisie at Helios na lumabas bago ito. Siya ay nagsilang ng maraming anak kay Nolan ngunit hindi pa rin alam kung paano maiwasan ang paghihinala. Kaya't lalong sumama ang ekspresyon niya ngayong nagtanong si Rowena. Sumagot si Helios bago pa man makapagsalita si Maisie, ano ang mahalaga kung pamilyar tayo sa isa't isa o hindi? Mabagal niyang paliwanag, lumaki ako kasama si Nolan, at gusto ko ang dalawang batang ito. Para naman kay Miss Vanderbilt, napakatalino niya at isang babaeng karapat-dapat na hanggan. Gayunpaman, mayroon pa rin akong mahusay na pakiramdam ng pagiging angkop kapag kasama ko ang asawa ng aking kaibigan. Bahagyang samipot ang ngiti sa labi ni Rowena, ngunit hindi ito nagsalita. Parang iba ang ipinahihiwatig ng mga salita ni Helios. Ipinapaalala ba niya sa akin na wala akong sense of propriety? Nang makitang ligtas at maayos ang dalawang bata, gamaan ang pakiramdam ni Titus at ayaw na niyang magsalita para hindi na siya mapasama pa sa kanyang apo. Bumalik na tayo, iniangat ni Titus ang ulo at sinabi kay Rowena. Sa kasabay silang umalis, sinulyapan sila ni Rowena bago naabutan si Titus. Nagsalubong ang mga pilikmata ni Maisie habang palalim ng palalim ang hindi pagkakaunawa ng matanda sa kanya. Lumingon siya para tingnan si Helios. Mr. Boucher, salamat. Ngumiti si Helios at tumango. Walang anuman. Sinabi ko lang ang dapat kong sabihin. Hinayla ni Daisy ang manggas ni Helios. Tito Helios, ayaw ba ng aming lolo sa tuhod sa entertainment industry? Pinalot ni Waylon ang kanyang mga braso. Hindi mahalaga kung gusto niya ito o hindi. Medyo nanlumo ang mga mata ni Helios habang nakatingin sa batang nakatayo sa tabi niya. Oo, dahil galing din sa entertainment industry ang lola mo. Nagulat si Maisie. Sabay na lumaki sina Helios at Nolan, pero parang hindi sila masyadong nakikipag-ugnayan sa isa't isa.
Mr. Boucher, kilala mo ba ang nanay ni Nolan? Nagulat sandali si Helios bago niya sinabing, she was a very good artist and a great actress by nature. Tinitigan siya ni Maisie. Nang banggitin ni Helios ang ina ni Nolan, isang bakas ng tunay na paghanga at paggalang ang nagniningning sa kanyang mga mata. Hindi kaya. Idol ba ni Helios ang ina ni Nolan? Tila natuklasan niya ang ikawalong kababalaghan sa mundo. May sariling idolo rin pala ang big gun sa entertainment industry. Gabi, sa Blue Bay Villa. Ang tatlong Rugrats, na dinala sa villa, ay labis na natutuwa na makapiling muli ang kanilang mga magulang kaya't sila ay nasiyahan sa kanilang pagkain. Masarap pa rin ang mga pagkain na niluto ni Mommy. Si Colton at Daisy, nangumunguya pa ng pagkain sa kanilang mga bibig, ay naglabas ng isang nasisiyahang boses. Napatitig si Nolan sa tatlong bastos na nakaupo sa tabi ni Maisie na naka-cross arms. Ang tatlong Rugrat na ito ay palaging inookupahan ng kanyang asawa sa sandaling dumating sila. Kabanata 339. Napasulyap si Maisie kay Nolan, na naiwan sa tapat ng hapagkainan at mukhang nagtatampo at nagseselos. Magiliw siyang kumuha ng isang piraso ng karne at inilagay ito sa kanyang plato. Good boy, mahal ka pa rin namin. Natigilan si Nolan. Ito ay parang hindi maipaliwanag na pamilyar. Sumandok si Daisy ng isang malaking katsarang mashed patatas at tumingin kay Nolan sa kumikinang niyang mga mata. Daddy, sabi ngayon ni Uncle Helios, galing din daw sa entertainment industry si Lola. Bakit hindi pa naming nakikilala si Lola? Katatapos lang magtanong ni Daisy, at biglang naging kakaiba ang atmosphere sa hapagkainan. Ibinaba ni Maisie ang kanyang talukap. Marahil ay ayaw niyang pag-usapan ang tungkol sa kanyang ina. Pero ang hindi niya inaasahan ay sinagot pa rin ni Nolan ang tanong ni Daisy, oo, pero wala na ang lola niyo. Napatulala ang tatlong Rugrat. Iyon ay maaaring mga hulugan ng dalawang bagay, ang isa ay hindi siya nananatili rito kasama nila, at ang isa ay wala na siya sa kanila sa mundong ito. Si Maisie ay naghugas ng pinggan sa kusina pagkatapos kumain. Siya ay nasa ulirat, nag-iisip tungkol sa isang bagay, kaya ang isang plato ay dumula sa kanyang kamay at nahulog sa sahig habang inililigpit niya ito. Nang siya ay tumingkayad upang kunin ang mga piraso, ang kanyang daliri ay nahiwa ng isa sa mga matutulis na piraso at hindi nagtagal ay nagsimulang damyugo. Si Nolan, na nakarinig ng kaguluhan sa kusina, ay mabilis na inilagay si Daisy sa sopa, tumayo, at sumugod sa kusina. Nang makitang nakalupasay si Maisie sa sahig at tila may sugat, napakunot ang noo niya, humakbang kaagad, at tinulungan siyang makatayo. Idiot ka ba? Tingnan ko ang sugat mo. Maliit na sugat lang, gustong bawiin ni Maisie ang kanyang kamay, ngunit mahigpit itong kinuyam ni Nolan. Pagkatapos ay sinabi niya ng may dominanteng tono, huwag kang gagalaw. Nawala nang masabi si Maisie. Daddy, narito ang first aid kit. Nagkusa si Waylon na dalhin ang first aid kit. Nagtaas ng kilay si Nolan, kinuha ang first aid kit, at naglabas ng benda para ibalot ang maliit niyang hiwa. Ang iba pang dalawang bastos ay inilabas ang kanilang mga ulo sa kusina upang sumilip. Mukhang maganda talaga ang relasyon ni Daddy at Mommy. Nagtaas ng mata si Maisie at tumingin kay Nolan, sumilip siya para maging eksakto. Mukhang talagang kaakit-akit ang lalaking ito kapag seryoso. Biglang umalis ang mga paa niya sa lupa. Nang bumalik siya sa kanyang katinoan, siya ay kinuha ng paalang. Waylon, linisin mo ang eksena. Umalis si Nolan sa kusina kasama si Maisie sa kanyang mga bisig. Natigilan si Maisie nang bamantong hininga si Waylon, hindi gaanong nagsalita, at tahimik na pinulot ang walis para linisin ang kaguluhan. Ang iba pang dalawang Rugrats ay natahimik. Napakalungkot niyan. Pagbalik sa kwarto, tinapik-tapik ang balikat ni Maisie, na napahiga lang sa kama. Paano mo hahayaan si Waylon na ayusin ang gulo? Kay, ang lalaking ito ay nagsisimula ng gamitin ang aking anak para sa mga maliliit na gawain. Nag-aalala ka na hindi maisip ng bata ang sarili niya. Napataas ang kilay ni Nolan habang kumukurba ang mga labi niya. Mas matalino siya sa'yo. Nolan, ikaw, bakit ba ang gulo mo ngayong gabi? Dahil ba ngayon lang nabanggit ni Daisy ang biyenan mo? Natarante si Maisie. Tumigil na ba talaga si Nolan sa pagtrato sa akin bilang? Mali ba ang sinabi ko? She murmured. Hindi pa nga kami kasal. Lumapit si Nolan sa kanya, damilat, at ngumiti. Sinasabi mo ba na gusto mo akong pakasalan ngayon? Bahagyang namula ang mga pisngi ni Maisie habang nakatalikod saglit. You can just talk from right there, there's no need to get so close up. Sandali, bakit ang saya-saya ko?
Nakahiga ang mga tuhod ni Nolan sa kama habang nakayuko at ikinulong siya sa pagitan ng kanyang mga braso. Ang bukas daw ay isang mapalad na araw. Dapat bukas na lang tayo magpakasal, agad na sumagot si Maisie. Naniniwala ka ba talaga sa pamahiin ng pagpapakasal sa isang magandang araw? Nakangiting sabi ni Nolan, February 14 bukas, araw ng mga puso, nag-aapoy ang puso ni Maisie, at nakikipagkarera. Ito ay isang hindi maipaliwanag na pakiramdam. Ako, isang taong hindi kailanman umaasa sa kasal, talagang umaasa na ito ng biglaan ngayon. Siguro dahil sa kanya, Kabanata 340, ngunit kung tayo ay magpakasal ng biglaan, ang iyong lolo ay masar hanggang mamatay. Bago pa matapos magsalita si Maisie, itinulak siya ni Nolan pababa at ipinulupot ang malaking braso nito sa kanyang balingkinitang bewang. Nakaawang ang kanyang mga labi at nagbigay ng ngiti. Kaya, kailangan natin siyang bigyan ng pang-apat na apo sa lalong madaling panahon, mas mabuti na 3 pa, upang ang matanda ay maging abala sa lahat ng mga bata at hindi makahanap ng kasalanan sa iyo. Nang medyo magiging sentimental na ang usapan, bigla niya itong niyakap ng mahigpit, at ang yakap na ito ang naging dahilan ng pagdurog sa kanyang rasyonalidad. Kinaumagahan, nang magising si Nolan, napatingin siya sa babaeng mahimbing na natutulog sa kanyang mga bisig at hindi napigil ang itaas ang kamay at kurutin ang maliit na ilong nito. Baby, bumangon ka na. Ang kanyang boses ay rinig na rinig, at sa paggamit ng baby, si Maisie, na nagising, ay hindi man lang mawala ang kanyang ulo sa pagpili ng mga salita. Hindi, gusto kong matulog ng kaunti pa, bulong niya. Nawala ang kadiliman sa mga mata ni Nolan nang makita siyang kumikilos ng may kalokohan sa kanyang mga bisig, at ang mga sulok ng kanyang manipis na labi ay itinaas ng masama. Kung ganon sasamahan kita, hinayla ni Nolan ang kumot. Biglang nagmulat ng mata si Maisie. Tinitigan siya ni Nolan habang nakapatong ang ulo sa palad niya. Namula si Maisie sa galit. Ang dibag na ito ay sinusubukan lang na magstol ng sadya. Magmakaawa ka sa akin. Napalitan ng pilyo ang ngisi niya. Kinagat ni Maisie ang kanyang labi, napayuko bigla, at idiniin siya sa kama. Pagbaba nila ay nakaupo na sa hapagkainan ng 3 rugrat para mag-almusal. Sina Colton at Daisy ay kinakain ng kani-kanilang sandwich at bamantong hininga. Salamat sa Diyos na marunong magluto ng almusal si Waylon, kung hindi, mamatay na kami sa gutom sa oras na bumangon sina Mommy at Daddy. Sinaman ng tingin ni Maisie si Nolan na naglalakad sa tabi niya na parang pinapagalitan siya. Dahil sa iyo ang lahat ng ito. Kumaibat ang mga sulok ng labi ni Nolan nang iyangat ang mga ito, ngunit mukhang gusto niya ang titig na masuyo. I'm so sorry. Na-overslept kami at nahayaan ka na naman naming na mag-asikaso. Hinaplos ni Maisie ang ulo ni Waylon. Nagawa niyang maipasa sa bata ang gawing hindi pa dapat ginagawa ng isang bata sa kanyang edad ngayon. Sinulyapan ni Waylon ang 2 idiots na lumalamon ng pagkain sa tabi niya. Sino ang gumawa sa akin na pinakamatanda sa amin? Napakamot ng ulo si Nolan. Okay, kukunin ni Daddy ang certificate namin ni Mommy ngayon. Itinagilad ni Colton ang kanyang ulo. Para saan ang certificate? Kinurot ni Maisie ang braso ni Nolan. Hinawakan ni Nolan ang kamay niya at tumawa. Ikakasal na kami ng Mommy niyo, hindi ba magandang bagay iyon? Magaling, magaling. Tuwang-tuwa si Daisy. Ipinalakpak ni Colton ang kanyang mga kamay. Wala nang pagkakataon ng masamang babae na iyon. Tumayo si Daisy, tumapak sa mesa gamit ang mga brasong akimbo, at kumilos. Kung ang pangit at masamang babaeng iyon ay maglakas loob na agawin ng lalaki ni Mommy, tingnan natin kung paano ko siya tuturuan ng leksyon. Hinampis ni Waylon ang mga mangkok at plato sa mesa gamit ang kanyang mga silverware para sabayan ang mood ng ambience. Nawala nang masabi si Maisie, habang si Nolan ay hindi nakapagsalita. Gusto ko talagang itapon ang mga bastos na ito. Huminto sa entrance ng City Hall ang isang Maybach. Umaba sina Nolan at Maisie sa sasakyan at agad na nakuha ang atensyon ng lahat. Si Mr. Goldman ba iyon? Diyos ko, dumating si Mr. Goldman at ang kanyang kasintahan upang kunin ang kanilang sertipiko ng kasal. Isang karangalan na makapagpakasal sa parehong araw kasabay nila. Bahagyang. Naalimpungatan si Maisie nang mapansin niyang nadagdagan ng atensyon na nakuha nila sa kanilang mga sarili. Diba medyo kapansin-pansin ang Englandi nitong pasukan? Hindi ba pwedeng patago lang tayo pumunta dito? Ngunit bakit ko ginagamit ang pariralang, sa lihim? Iniunat ni Nolan ang mahahabang braso at niyakap ang taong nasa likuran niya, at nainggit ang mga tao sa paligid.
Napalingon si Maisie sa paligid at mamulong, maraming tao ang nanunood. Hayaan niyo sila, malapit na tayong maging mag-asawa. It's not against the rules for us to show off how in love we are. Ipinulupot ni Nolan ang kanyang mga braso sa kanyang baywang at dinala siya sa bulwagan. Pagkatapos ng pagpaparehistro, tumayo si Maisie ng matigas at kinakabahan kasama si Nolan sa harap ng kamera para kumuha ng litrato.